Mga kaaktor, meron akong ikukwento sa inyo. Ang kwento na ito mga kaaktor ay tungkol sa mag-ama. Mga kaaktor, ang kwento na ito mga kaaktor ay siguro napakaraming makakarelate nito. Lalo na yung mga broken family, no? So mga ka-aktor, sisimulan ko na ang kwento mga ka-aktor mula sa umpisa. Ang umpisa ng aking kwento mga ka-aktor tungkol sa mag-ama ay merong isang tatay na buwis buhay yung ginagawa mga ka-aktor upang maibigay lang ang gusto ng kanyang mga anak. Kahit ikakasakit, kahit ikakadurog ng kanyang damdamin, kahit sa tingin ng mga tao ay nakakahiya yung ginagawa niya, ay ginagawa pa rin niya para sa kanyang mga anak. Itong ama mga kaaktor o tatay mga kaaktor, meron siyang anak na nag-aaral. Simula high school, simula elementarya, simula hanggang high school at hanggang nagtapos ng kolehiyo. Mga kaaktor, ang batang ito mga kaaktor ay napakatalentado. Magaling kumanta, hindi mahiyain, magaling sumayaw, parang lahat na nandyan na sa kanya. Pero isang araw mga kaaktor, ang kanyang ama mga kaaktor or si tatay ay nagkakasakit. So, habang umuwi yung kanyang anak mga kaaktor sa bahay, hindi niya pinapakita sa kanyang anak na nagkakasakit siya or may sakit na dinaramdam siya. Diba? So, lagi na lang pinapakita sa tatay niya na okay lang siya. So, ano yung mararamdaman ng kanyang anak? So, feel niya okay lang yun si Papa, walang problema si Papa, gano'n. Pero pag wala na yung anak, mga ka-aktor, doon na makikita ng kanyang ina na ang kanyang tatay o tatay ng bata ay iiyak na sa sakit ng kanyang nararamdaman. Sabi ng tatay mga ka-aktor, ayoko pang mawala sa mundo kasi gusto ko pa makita ang anak ko na maging successful sa buhay. So yun ang laging dinadasal ng ama mga ka-aktor, na sana hindi pa siya kunin ng Diyos, ng Panginoon sa lupang ibabaw. Kasi gusto pa niya makitang maging successful yung anak niya mga ka-aktor. Subalit mga ka-aktor, hindi na natiis o kaya'y hindi na nakayanan ng ama mga ka-aktor. Kakasakit na talaga Kaya dinala na siya sa ospital. Habang dinala yung ama sa ospital, hindi nila pinapaalam sa anak na nag-aaral na nagkakasakit o na-ospital na yung ama niya mga ka-aktor. Kasi sabi ng anak o kaya'y ng ama, sinabihan yung kanyang asawa na, darling, huwag mong sabihan yung anak natin nag-aaral, baka ma-pressure siya o kaya'y hindi siya makafocus sa study. Subalit mga ka-aktor, nung nasa ospital na yung ama, yung si tatay, hindi napigilan ng ina. Kasi sa tingin niya siguro hindi na mataas yung oras, mawawala na rin yung ama. Kaya tinawagan niya yung kanyang anak. Sabi niya, anak, patawad. Kasi hindi ko agad nasabi sa'yo na may sakit yung papa mo. So, sagot naman ng anak, nasaan po kayo ngayon, mama? So, andito kami sa hospital.
So yun mga ka-aktor, kahit nasa paaralan pa yung bata, nag-excuse siya ng kanyang teacher na may emergency lang. Yun, pinuntahan talaga niya yung hospital kasi mahal na mahal talaga niya yung ama niya. At siya rin, mahal na mahal din siya ng kanyang ama. So yun mga ka-aktor, pagdating niya sa hospital, hindi na siya nakikilala ng kanyang ama. Habang kinakausap siya ng kanyang ama mga ka-aktor, parang hindi na talaga niya nakikilala. Pag kinakausap ng anak, yung sagot lang ng kanyang ama, sino ka? Anong kailangan mo sa akin? So ano yung ginagawa ng kanyang anak mga ka-aktor? Umiiyak lang ng umiiyak. Iyak lang yung anak mga ka-aktor. Kasi hindi niya naiintindihan, hindi niya na iintindihan yung nararamdaman niya mga ka-aktor dahil nakikita niya yung ama niya na nasa hospital. So yung mga panahon na yun mga ka-aktor, humahanap yung anak ng paraan upang mapagamot, mapagaling yung ama. Pero hindi talaga kinaya mga ka-aktor. Binawi din siya ng Panginoon. So habang tumatagal mga ka-aktor, unti-unti nang na-achieve ng kanyang anak o ng isang anak ang kanyang mga pangarap sa buhay. Napakarami na siyang mga achievement dahil sa kanyang talento. Pero habang nire-receive niya yung mga certificate, habang nire-receive niya yung mga medals, habang nagpaso siya for the graduation, hindi siya masaya. Kasi ang nasa isip niya palagi mga ka-aktor, yung kanyang ama. Na walang ibang pangarap kundi yung siya yung makasabay sa pagpaso sa graduation ng kanyang anak. Pero wala. Habang graduation ng kanyang anak, ng isang bata mga ka-aktor, habang umaawit sila sa awiting graduation, hindi siya nakaiyak mga ka-aktor dahil sa tuwa, kundi umiiyak siya dahil sa lagi na lang pumapasok sa isip niya yung sinasabi ng kanyang ama. Pero hanggang ngayon mga ka-aktor, nandito na ang inyong ka-aktor na nasa kwento ng ating binabalagtas ngayong oras na ito. Nagpa-vlog na mga ka-aktor. Sa totoo lang mga ka-aktor, yung kwento ko ngayon ay tungkol po yun sa mga nangyari sa buhay ko. At sana po kayo ay mga kabataan nanonood sa aking video, kung kumpleto pa yung mga parents nyo, mga pamilya nyo, mga ka-aktor, ibigay nyo agad yung the best nyo para kahit ganun lang, mapasaya nyo yung pamilya nyo, lalo na yung nagpuwis buhay upang mapaaral kayo. So mga ka-aktor, sana ay meron kayong natutunan sa video na ito, mga ka-aktor. Kaysa sarili kong buhay nangyari ito mga ka-aktor, pero I want to share it kasi gusto kong i-encourage kayo na kahit wala na yung taong nagbigay lakas sa atin upang tayo magpatuloy, patuloy pa rin tayo. Kasi darating din naman yung panahon na susunod din tayo sa kanila sa tamang panahon kung kailan babawiin ni Lord yung buhay na kanyang pinahiram sa atin. So kaya, always choose to be happy, love to each and everyone, respect to others, and huwag gumawa ng masama. Yun lang po. Maraming salamat.
And don't forget to like and share, to subscribe to our YouTube channel. Mga ka-aktor, good luck and see you soon.